Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong higit sa ating Panginoon. Magagalak po ba ang lahat ngayong araw? Nahingahan ko po ang lahat na tumayo at makipagbukasan sa mga banal at aklat sa Isaiah 41 verse 10. Tagpala ko ba ng lahat? Huwag kang matakot. Huwag ako dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita, oo, tutulungan kita. Talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matuwid kong mga kamay. Tinatawagan ko si Sister Lucy para sa ating opening prayer. Espiritual na buhay, O Diyos. Lord, sa umaga ito, kami muli ay iyong tinipon. Salamat, O Diyos, sa mga kaluluwang. Muli, Panginoon, tinako mo sa lugar na ito upang bigyan ka ng papuri, Panginoon, pagsamba. Sama-sama kami, Panginoon, na patuloy kami na magkakaisa na ikaw ay nataas na dakilain. Luluwalhatiin ang dakilang pangalan sa umaga ito, O Diyos. Lord, dalangin namin nagabay sa amin sa gawain ito para sa iyo na siyang sasamahan po kami mula sa tagapagmuna ng pag-aawit, pagpapatotoo, lahat, Panginoon, na gagawin ng bawat isa, Panginoon, mga anak mo sa lugar na ito ay iyong sasamahan at ikaw, Panginoon, ay tataas namin dadakilain, pupurihin ayong dakilang pangalan sa lugar ng ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, pinabalik namin ang salamat, puri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na nagpapalitas. Amen. Kailangan po ay padamot na po namin sa pagbibigay namin. Ngayon na po si Sister Iris.
Ngayon naman po ay welcome ang bawat ngingiti sa oral. Ngayon naman po, inanyahan ko po na pumunta sa harapan ang mga nagdiwang ng kanilang kaarawan na anniversary sa loob ng isang minuto. Meron po ba? Kung wala po ay dadahan na po tayo sa magbibigay na station number. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nais ko pong awitan ang Panginoon. Dahil gusto ko siyang pupurihan sa kanyang mga kabutihan sa buhay namin, sa buhay namin lahat. Kaya pupurihin ko siya sa pagkulitan ng isang awitin. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalala ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo at ilitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang posible sa Panginoon. Bakit minsa'y kadali mo lumimot sa Panginoon? Sa oras na ika'y
sagana. Kapag dumating na mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, nalilitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah, sa Diyos ang Kristo. Sino pa po ang bibigyan ng special number po? Sa mapagpalang araw muli sa ating lahat, happy Sunday po. Ang aawitin ko po ay para sa Panginoon at ito po ay pinamagatan, you are all and all. Ayan. Kumbaga, ang buhay natin ay pinapaliwanagan ng ating Panginoong Jesus na siyang ibigay sa atin ng mga pangangailangan. Kung tayo nasa dilim, ang Panginoong Jesus ay laging nariyan para gawing magdiwanag ang ating laging dararaanan. Sa Panginoon po ang papuri. Your best friends will run away.
You're a treasure that I see. You're my only love. Not to give up, I'll be a fool. You're my only love. Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? Taking my sin, I bruise my cheek, wishing I could not bless your name. You're my all in all. When I hold on to love, when I try to feel like God, you're my all in all. Jesus, Lamb of God, what is your name? 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 What is your name? Ayan. Thank you po, Lord. Ito po para kay Jesus. Kasi siya yung nagbibigay ng iwanan sa ating lahat. Sa lahat ng mga nakakaranas ng dilim sa buhay. Basta meron tayong Panginoon sa sarili, nariyan lagi siya para magbigay sa atin ng kalakasan ng ating pamamatawan, lalo na ang ating spiritual. So magpapatotoo na rin ako. Ayan, diretso patotoo na rin ito. Ang patotoo ko po ay yung mga gamings galing sa cellphone. Yung games na galing sa cellphone ng mga yung online. Ayan. So maraming mga notification na lagi dumarating sa akin na kailangan laruin yun. So, siyempre, kailangan mo mag-deposit ng pera para mailaro mo yun. Pero one time, merong isang apps na dumating sa akin na nagbigay ng isang pwedeng laruin, tapos meron siyang free na 100 pesos para laruin siya. Ngayon, habang nilalaro ko siya, sabi ko, thank you Lord. Nag-thank you pa ako sa kanya kasi siyempre, nag-ano pa ako na merong laman yung aking account na para laruin siya. So, but habang nag-aano ako, sabi ko parang nananalo ako. Nagkaroon ako ng panalo na 600 sa halagang 100.
nanalo ako ng 600. Pero hindi ko siya nakaka-cash out. Tapos, nilalaro ko siya habang nilalaro ko. Tapos sabi ko, ito ba yung para sa akin? Ito ba ay okay na kaya kay ganito kung ito ay ipagpapatuloy ko? Sabi ko, ibigay mo ito sa akin, Lord, kung ito ay para sa akin. Kung ito man ay galing sa iyo. Ano mo ba ang ginawa? Habang naglalaro ako, tuloy-tuloy mo puntahan lahat. Binawi yun, lahat, binawi. Kaya sabi ko, ito yung hindi para sa akin. Ang ginawa ko na daan, dinigit ko na lang lahat ng mga dumarating sa akin notification. Kasi ito yung dahilan para tayo ay mawala ng time para sa Panginoon dahil yung mga online games na yan ay talagang umihira na yan sa atin sa sanlibutan ito dahil maraming tao na naiingganya para manalo or matalo. Kaya lang talagang gumagawa ang ating kalaban dahil para tayo lahat ay mahak dahil doon sa games na yun, talagang marami siya may ibibigay na opportunity para bumatalo o manalo. Pero hindi maganda para sa Panginoon dahil hindi yun kaloob para sa ating lahat. So, ilan man sa ating mga kabataan, ang tinutumbo kasi ng ating mga ng kalaban natin, yung mahihina ang loob. Dahil tayo ay kung halimbawa may pera man ang may laman ang ating chikas, talagang mauubligan tayo na magbigay ng ating magtataya tayo sa ating mga games. Kaya, doon sa mga experience ko, talagang kakaiba talaga, hindi niya ikinaloob sa akin dahil alam ni Lord na hindi galing sa Kanya yun. Kaya, ang kalaban natin ay nagbibigay din naman kasi siya ng ating kaparaanan na nagbibigay din ng blessing ang ating kalaban. Pero yun ay lahat nga, sabi nga ni Sis Aya sa akin kahapon, nagbibigay din kasi siya ng blessing ang ating kalaban. Pero yun ay may mga kapalit. Kaya lang talagang, syempre, hindi na natin pwedeng gawin ang mga bagay na yun dahil kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoon, talagang yung lahat ng mga games, pwede na natin i-delete yan. Yung sa akin talaga, delete na. Dahil yan ang experience ko, talagang napaka-bad influence talaga ng mga gamings. So, yun lang po talagang, may i-share ko lang sa inyo yun dahil at tinutumbok dito hindi lang kabataan, kundi may mga edad, yung lalo na wala nang ginagawa, kaya lang talagang ituon na lang natin yung ating sarili sa Panginoon na kung ano man yung darating na blessings para sa atin. And then, kumilos tayo para sa ating sarili. Yun lamang po at maraming salamat at sa Panginoon po ang papuri. Okay. Ngayon naman po ay, sino pa ang nais magbigay ng testimony po? Salamat sa Panginoon dahil ako nung araw ba yun? Kaya nalayak ako magsisimba. Sabi nung ako ko, Mama ni, hindi ito linggo. Sabado. Sabi ko, bakit ano nangyayari sa buhay ko? At ako'y maagang sabi ko, ay dali kayo, mag-ina. Maliligo kayo ng alas 8 dahil ako'y sisimba. Pagkatapos ko ng maligo ng aking mag-ina, napatawin ako ko. Sabi, Mama, ano ba ito? Ano ng Sabado? Magsimba ka? Ikaw lang mag-isa to. Ano nangyayari na sa buhay ko?
Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko rin nakalain at ako'y ginagayak ng gayon. Dumating na sa akin ang mga pagsubok sa buhay na ayaw ko talaga yung lasing sa kapitbahay. Pinagpipray ko talaga yun, Panginoon, bagamat ako'y may bisyo noon. Nabuhay pa si Pastor Josiah, nagmi-mission doon sa aming lugar. Habang lumalakad siya doon, ang sabi niya, ano ba yung niluluto ni Sister Winnie? Ba't umuusok? Umuusok daw. Sabi ni Sister Winnie, nasaan ka na? Kakaraka yung aking sigarilyo, nilalagay ko doon sa tabi. Sa tabing bahay ko. Pagkaalis na naman yung hihitik na naman ako ng sigarilyo. Kaya wala naman sinasabi yung pastor na masama yun. Pero pinagpipray ako. Kaya sabi ko talagang yung mga bisyo talaga, isusuko mo talaga sa Panginoon. Ngayon nagsisisi na rin ako. Kung nananatili siguro yung bisyo ko, baka wala na ako sa mundo, may sakit na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. At pumunta kami ni Pastor doon sa gawain sa Kayaya, noong hapon na yun, talagang sinumbatan ko si Gina. Sabi ko, Gina, bakit gayaan kayo magulo? Ayaw mo magulo. Pero nireview ko noon talaga yan, walang tigil, hindi ako dinadain. Sabi ko, Panginoon, pakinggan mo naman yung aking dalangin, talagang ayaw ko na talaga na magulo. Gusto ko ay kasiyahan talaga. At isang ihadlang pa rin yun kay Gina na hindi siya magsisimba. Malungkot na rin nga ako. Pero pinigilan niya, sabi niya, doon na kayo simba sa Romano. Magayaman tayo. Sabi ko, pambira. Doon na nga ako galing sa Romano. Pambira kung hindi ka kalooban talagang yumaman, ay wala talaga mangyayari. Pero ang blessing talaga hindi pumapasok kasi magulo ang pamilya. Pero kung tahimik ka at manalangin ka, ang katuwiran, ay nananalangin ako sa puno ng mga kahoy o sa akin dyan. Sabi ko, pabihira. Iba talaga yung naglilingko, nag-i-enjoy sa tahanan ng simbahan. Talagang maayos ka. Sabi ko, Panginoon, digin mo naman yung aking dalangin dahil napakahirap na talaga yung bisyo na yan sa buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kung ako'y bata-bata ka siguro, Pastor Lynn, ang sawa ko. Kaya wala problema. Kaya mga kabataan talaga, hiling ko sa inyo talaga, hindi biro ang nag-aasawa. Yung makinig naman kayo sa mga magulang kasi yung mga magulang ay pauwiin na kayo naman ay papunta pa lang doon. Pero yung apo ko, walang karanasan magpaligo ng bata. Ako, napakahirap talaga. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa nga ako kukunin ng Panginoong kalooban ko pa rin na may pasanin pa rin pala ko sa pamilya ko dahil walang karanasan yung aking mga apo. Yung inaalagaan ko ngayon, ako sa tuod na. Salamat sa Panginoon talaga, umabot na ako ngayon ng mga 70 na ako nito. Kaya salamat sa Panginoon, binigyan pa rin ako ng lakas. Hindi biro ang naglilingkod sa Diyos. Misihan mo nga lang ng aking asawa, mga kamag-anak, na pigil ang magsisimba. Sabi ko, kay bagay nagbigay sa akin ng buhay, kay ba ang nagbigay ng lakas sa akin. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon na alis na yung bisyo ko. At yung mga kabataan ngayon, pahirap na ngayon ang mundo. Kaya tumataas ang presyo. Yun nga sabi ng mga magulang, ang kawawa nitong bandang huli talaga sa suffer ng kahirapan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, nakakilala na kayo sa Panginoon, kaya inabalik na ang papurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Buhay po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon lang po ako magpapasalamat sa aming pamilya. Bumuti naman po at nakiramay kayo sa amin. Sa aming kalungkutan na nawala po yung aming apo. Pero alam ko po na nasa piling na siya ng Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Nakilala namin itong kapuso na, kapamilya pa, door of faith. Napasalamat din po sa Panginoon na
Ang idinadalangin ko talaga. Bigyan ko kami ng kasunod na main, na Ismael. Yan po ang aking panalangin at nang kami ay magkaroon naman laro. At yan sa aming pamilya. Salamat po sa Panginoon. Nais ko na po pasalamat sa Panginoon. And then, nung isang araw po, yung lola ko po na kumakain ko dun sa kusina. Bigla po siya, hindi po siya makahinga. Tapos po, yun, tinawagan ko yung sila tito po. Tapos yun po, sinugod po sa ospital po. Nagpapasalamat lang po sa Panginoon at hindi pa po siya kinuha sa amin. Dahil siya na lang po yung nag-aalaga sa amin, wala na ba po yung amin. Hindi man na po kami ng aming kaya salamat po sa Panginoon. Malakas pa rin po yung Panginoon. Kaya sa Diyos po ang pinunod sa akin. Yan. Sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga taong ginagamit ng Panginoon dahil sa lola po namin na si Sister Lucy at si Lolo Daddy. Nagkahapon po kasi, wala po kami masakit. Meron po kaming gagawin sa school. Tapos, habang nagwawalis ako, nag-iisip ako na sa mga Lord. Kung kalooban niya man na makaalis kami, bigyan na kami ng sasakyan. At kung hindi man, salamat po rin. Yun, bigla si Lola Luz pagkatapos ko nung pag-pray ko yan. Tapos nahihiya ako kasi, mahihiya ko. Tapos naitay ko lang na lumapit si Lola Luz. Gawalis ako, tapos kaisip-isip ako. May nagsabi sa isip ko na na sabi, itry ko daw kay Lola Luz itry ko. So, ulit yun sa isip ko na bakit hindi ko itry kay Lola. Tapos yun, nandun agad yung consequence na na makawala silang gasolina. Tapos, may pupuntahan sila. Tapos yun, nung lumapit na si Lola Luz si Lola Luce, tapos nag-bless syempre ako. Tapos sabi ko, hi Lola, sabi ko gano'n. Tapos, ayun, tapos sinabi ko na din sa kanya na, may gagawin ka po ba doon sa sakit? Sabi ko, sinabi sa kanya. Sabi ko, may gasolina po ba kayo? Sabi ko, gano'n. Ko pa na mukha ko, wala naman ako pang gasolina. Tapos yun, tapos madami na kung sinabi si Lola, sabi niya nga na wala akong gasolina, tapos wala silang nagamit din nung nakaraang umalis sila. Pero nilay pa rin ni Lola na tulungan kami. Tapos maraming salamat sa kanya. Tapos yun, nagbibihis na ako pumunta doon sa English kasi sabi niya mag-asawa daw siya. Tapos sabi niya, kala niya may pupuntahan kami dito nga sa simbahan para makapag-practice. Tapos, sabi niya nandun daw si Lola na Dani sa labas. Sabi ko, buti naman nandun si Lola Dani. Tapos tuloy nagbibihis. Tapos yun, umalis na din kami habang nagbibiyahin kami. Patuloy ako nagpapasalamat sa Panginoon at naging ako ng gabay sa kanya papunta din sa paalala namin hanggang sa pagbalik ni Lola Dani, pinabelat pa rin niya siya. So, salamat talaga sa Panginoon. Dahil sa simpleng bagay na yun ay na ginawa niya ay napakamalaking bagay na para sa amin. Tapos, habang siguro alas 10 na nun, tapos napag-isipan namin umuwi, yun nga, may Bible study kasi sa amin.
Tapos hindi namin alam na aabot pa kami doon sa Bible study. Kaya yun, nakapagpakinig kami ng aral ng Panginoon Jesus na natin sa amin ni Pastor Jobel. Sakto pag-uwi namin ng Nikiana. Tapos, dami nagganap sa amin sa ano namin. Tapos, yun. Tapos, yun nga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandiyan si Durudan at si Dura Dulce para tulungan kami, para ihatid kami sa paaral na naligtas nila. Siyempre, nandun din yung pagsama sa amin ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon po pinakatas na papuli. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi nung unang-una kami dito, ang tagal bago dumating na magpapatotoo. Pero alam niyo ngayon, kailangan mo pang mangagaw ng mic para bigyan mo ng papuri ng Panginoon. Gano'n po kabuti ang Panginoon. Kasi alam niyo kanina natayo na ako, ilang beses, 3 beses ako nag-attempt, lagi ako naunahan. Nasa likuran ako. Kaya sabi ko, may mic pala dito, unahan ko na. Nahawak na siya. Yeah. Sa Diyos po, pinakamataas na papuri. Yung aking pong patotoo ay continuation ng patotoo ko nung nakaraan. Kasi sabi ko, medyo biting. Pagkain ko sa oras, medyo alalahanin na. Yung patotoo ko po nung una, di ba sabi ko, nandyan lahat, nakikita lahat, pero bakit ba lang pambili ng bigas? Sabi ko, baka nag-isip yung mga kapatiran, mahirap pala maglingkod sa Panginoon. Kasi, meron ka ng trabaho, meron pa, pero wala kang pambili ng bigas. Pero alam niyo po kung bakit? Sinabi ko, Lord, maraming salamat po. Pinintulutan niyo po kami dumaan dito sa mga bagay na ito para lalo na natin kayong makilala. Kasi alam niyo po, nagpapakilala yung Panginoon. Pinapakilala niyo kung gaano siya kakapangyarihan at gaano siya kabuti. Kaya sabi ko, Lord, sana po maunawaan ng mga kapatiran na hindi po kabiguan ng maglingkod sa inyo, kundi po isang kapakinabangan na makita, Panginoon, yung mabubuti ninyong ginagawa sa amin sa araw-araw. Kaya po yung mga bawat patotoo nakakatuwa. Natutuwa ako sa patotoo ni Brother King. Alam niyo po kung bakit ang gusto niyang ipakita? Ang kaaway, gumagawa siya ng paraan para nakawin yung oras natin. Oo nga, nandun tayo, nananalo kami, pera ka. Pero ang ginagawa niya, ang ninakaw niya sa'yo, yung oras mo na dapat nagme-meditate at nag-aaral ka ng salita ng Diyos at nakikipag-ugnayan ka sa Kanya. Tsaka yung mga bagay na nangyayari sa atin na, mamaya na lang yan, kasi may gagawin pa ako. Pero ang ninakaw po sa atin ng away ay yung oras natin na dapat para sa Panginoon. Kasi alam niyo kung bakit sabi ni Pastor, kung ano yung oras na nandito tayo at nagbibigay tayo ng papuri sa Panginoon, yun lang yung oras na may bagay. Yun lang yung oras na may kapakinabangan para sa Panginoon. Yun lang yung oras na bibilangin niya na ibinigay ng Panginoon para sa Panginoon. Natutuwa din ako sa patotoo ni Sister Winnie. Alam niyo kung bakit? Yun dapat yung gawin natin. Sabado pa lang, gawin na natin linggo. Di ba? Napakabuti ng Diyos, di ba? Alam niyo kung bakit? Hindi siya nagkamali doon. Ibig sabihin isa lang, excited lang siya na harapin ng Panginoon. Dapat doon yung araw-araw, pagkatapos ng linggo, Lunes, Panginoon, gusto ko na magsimba. Gusto ko na ulit magsimba. Gusto ko na ulit gumawa sa iyo. Di ba? Kaya kung minsan nga, akala ni Christina walang tao sa bahay. Kasi alam niyo kung bakit nag-iisa ako doon, minsan nag-pray ako mag-isa. Minsan natutulog ako. Pero nananaginip ako ng para sa Panginoon. Pero alam niyo kung bakit? Kung minsan ginagawa ko, pinipilit ko yung sarili ko. Ginagawa kong priority yung ipamuhay yung gusto niya ipagawa sa akin. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat po sa bawat patotoo, sa bawat member, sa bawat kapatid, Panginoon, na naandito na gustong itaas yung pangalan niyo palagi. Doon sa mga simpleng bagay na nangyayari sa buhay nila, gusto niya lagi kayong pasalamatan. Kaya sabi ko, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na iyong bahay sa bahay ay mayroong progreso at mayroong pagsulong. Alam niyo po kung bakit tayo dinadaya ng kaaway? Alam niyo po kung bakit? Kasi po nananalo tayo. Amen? Kaya po sa Diyos lahat ng papuri, lahat ng panalo ngayon, bigyan mo po salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos po lahat ng papuri.
Ngayon naman po ay ating handa upang makinig ng salita ng Panginoon. Nabahagi ng ating speaker na si Labi. Amen. Praise God. Matagal-tagal na din po since last na tumayo po ako dito sa una at kinakabahan po talaga ako. At katulad po ng ating ibang mga kapatiran ay hindi po tumitigil ang kaaway na pahintuin rin po ako sa paglilingkod at last week po dapat ay nakaschedule na po ako as preacher. Tapos kanina po pagdating ko, tinanong po ako ni Pastor kung siya daw po ang magpipreach or ako. Kanina po, gusto ko pong sabihin na Sekitor, kayo na lang ulit. Gusto ko pong tumanggi na naman. Kaya lang po, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Hindi niya po pinahintulutan na hindi po ako makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. At ngayon naman po, inaayahan ko po ang bawat isa na tumayo at makipagbukasan po sa akin sa Mateo chapter 6, verse 33. Kung natagpuan na po ng bawat isa, atin pong basahin ang sabi po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po'y saglit na pumikit at manalangin. Aming Ama na dakila sa lahat, Lord, salamat po Panginoon sa pagkakataon, Lord God, sa pribilehyo, Lord God, na muli po makapag-aral po kami ng inyong salita. Lord, dinadalangin ko nga po sa inyo, Ama, na pagkalooban niyo po ako, Lord God, ng wisdom, Lord God, ng knowledge, kaya din po ang nakikinig, Panginoon, upang may pahayag ko po, Lord God, ng maayos ang inyong mensaheng nais iparating sa inyo po namin ibinabalik. Ang katagumpayan ng gawain ito, Lord God, at ang pasasalamat at papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa Panginoon. Narinig po tayo. Ang magiging topic po natin ngayong umaga ay pagpapatuloy po ng topic natin na encounter. Ngayon naman po, paano nga po ba tayo magkakaroon ng personal na encounter or paano po ba natin ma-encounter ang Panginoon na siya pong makakapagpabago ng ating buhay? Una po, yung binasa po natin kanina, sabi po, seek Him with all your heart. Hanapin po natin ang Panginoon. Sabi po sa 6:33 ng Matthew, hanapin po natin ang Panginoon buong puso pong natin nasain na makilala ang ating Panginoon. Pangalawa po, repent of our sins. Patid naman po natin lahat na kaya po tayo nahiwalay sa Panginoon ay dahil po sa ating kasalanan. Una po, basahin po muna natin yung dahilan kung bakit nga po ba tayo nahihiwalay sa Panginoon sa Isaiah 59 verse. Ang sabi po doon, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ang dahilan po kung bakit po tayo napahiwalay sa Panginoon ay dahil po sa ating kasalanan. Pero po, dahil po sa habag at biyaya ng Panginoon, ang sabi po sa Romans 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakabuti po ng Panginoon, naniniwala po ako na lahat po tayo ay napawalang sala na ng Panginoon. Amen po. At
Pangatlo po, surrender your life to Him. Para po magkaroon po tayo ng encounter sa Panginoon or mababago po talaga yung buhay natin once po na nagkaroon tayo ng encounter sa Panginoon. At isa po sa mga dahilan kung paano po yun ay surrender your life to Him. Isuko po natin yung buhay natin sa Panginoon at hayaan po natin ng Panginoon na siyang pumilos sa atin. Sabi po sa Mark 12:30, ang gusto po ng Panginoon ay mahalin po natin siya ng ating puso, buong kaluluwa, buong at ng ating buong kalakasan. Sunod pa ay worship Him in spirit and truth. Purihin po natin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Sabi po sa John 4:23-24. Next po ay pray without ceasing. Manalangin daw, ang ceasing po ay walang tigil. Para po maramdaman po natin or magkaroon po tayo ng personal na encounter sa Panginoon, kailangan po natin manalangin palagi. At sabi nga po ni Paul said that we should pray without ceasing, which means that we should always be aware of God's presence and always be ready to talk to Him and hear from Him. Manalangin po tayo palagi at dapat po ay ready po tayo sa magiging sagot ng Panginoon sa ating panalangin. At pang-anim po ay read and meditate on His Word. Isa po sa pinakamahalagang bahagi ng ating buhay bilang Kristiyano, isa po sa makakapagpabago po talaga ng buhay natin at makakapagpalalim po ng relasyon natin sa Panginoon ay to meditate His Word. Kapag po lagi po tayo nagbabasa ng Kanyang salita, mas lalo po natin makikilala ang Panginoon, doon po natin mararanasan ang presensya ng Panginoon. Sabi po sa Joshua 1:8-9. Huwag mong kaligtaang basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. And number 7 ay be filled with the Holy Spirit. Dapat daw po ay maging puspos tayo ng banal na isip. Next po ay ang susunod po ay join a community of believers. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay pinagpala dahil lahat po tayo ay naririto at yung mga katabi niyo pong yan, yung mga katabi po nating kapatid, isa po yan sa mga nagiging dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy po sa paglilingkod at isa po yan sa magiging dahilan upang mas maging matatag pa po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi hindi naman po tayo patuloy po ng tayo na po mag-isa. Kailangan po talaga natin paminsan-minsan nang may tumatapik po sa ating likod na kapag hindi na po natin pinakaya yung mga pagsubok, may nalalapitan po tayo, maaari po maging magpatatag po sa ating pananampalataya. Yung mga ginagawa ko kanina na patotoo, alam ko po na hindi man po lahat tayo ay nakakapunta dito sa unahan, pero marami po yung patotoo po ni Brother Kay, patotoo po ni Brother Butchoy, ni Sister Pini, maaari pong hindi lang po sila ang nakakaranas nun, pati rin po tayo. Maaari nga po yung patotoo nila ay answered prayer na po ng bawat isa sa atin. Diba? Maaari yung patotoo po nila ay yun po yung pinag-pray nyo kay Lord na Lord, bigyan niyo po ako ng sign kung dapat ko na bang itigil ito or Lord, para po ba sa akin ito?
At sa number 9 po is serve others in love. Yun po. Sabi po sa Galatians 5:13 to 14. Sabi po doon, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malayo. Number 10 na lang. Expect him to show up. At kapag po tayo ay nasa magkaroon ng encounter sa Panginoon, expect po natin na ang Panginoon po natin ay faithful and trustworthy. Expect po natin yung kayang gawin ng Panginoon. Kagaya po nung isang patuto po last week, sabi niya po ay, ang imposible daw po sa tao ay posible sa Panginoon. At kapag po ninasa nating makilala ang Panginoon, asahan po natin na magpapakilala po siya sa atin at i-ready po natin yung sarili po natin sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. At dito na rin po ako magtatapos, pero bago ko po ibigay kay Pastor Joel ay nais ko po ng magpatotoo. Isa rin po sa dahilan ko bakit gusto ko na pong tumayo dito sa unahan dahil sobrang tagal na po since last na nagpatotoo ako at nais ko pong ipahayag kung gaano po kabuti ang Panginoon at kung ano na po ba yung mga bagay na nagawa ng Panginoon sa buhay ko dahil po sumunod po ako sa kanyang kalooban. Siguro po magpo 4 years pa lang po akong tumanggap sa Panginoon or magpo 4 years pa lang po ako nakakilala sa Panginoon. At nung una po, natutuwa po ako sa buhay ng kapwa ko kabataan na sobrang on fire po sila sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon po ay naaalala ko po yung kami po nila Ayan dati, nila Sai, na dati po ay ganyan-ganyan din po kami. Minsan nga po dati ay madaling araw na po, hindi pa po kami tapos mag-share about sa Lord. Na minsan po, ang usapan lang po namin ay, tuwing Sabado po ng gabi yun eh. Dati po, ang anak po ni Pastor Joel ay 3 lang po. Pero dahil po, may mga kabataan pong naka-encounter po at nakakilala sa Panginoon at nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, naging 1 dosena na po yung anak ni Pastor. At nung time po na yon, ang usapan po namin na practice tayo 6 to 10. Kaya lang po ang nangyayari, wala na po umuwi. Yung iba po, ang gusto nila, uwi pa sila ng 10 p.m. Kaya lang po, hindi na po kami matapos-tapos sa pagkukwentuhan, sa patuloy na pagkilos ng Panginoon sa buhay namin. At nagpatuloy po yun. At nung una po, hindi po siya naging madali na bilang isang Kristiyano po at tinawag ng Panginoon, hindi po talaga magiging paisi-isi lang ang buhay natin. At nung time po na yun, ay nakaranas po ako ng maraming pag-uusig sa loob at labas po ng simbahan at pati po sa loob ng tahanan na lagi pong pinapagalitan. Ay, hindi naman po pinapagalitan, kaya lang po ay bakit ako laging nasa simbahan? Kasi nung time po na yun ay parang 3 days po ako nasa bahay, 4 days po ako nasa church. Parang dito na po ako nakatira ng time na yun. Ngunit hindi ko po yung pinagsisisihan dahil grabe po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay namin ngayon at sa buhay ko po. At yun nga po. At ang ginagawa ko po nun, parang payagan. Siyempre po, kasi kapag on fire ka po sa Panginoon, parang ano po yan eh, first love, na dahil gusto mong lumabas, kailangan mong maglinis ng bahay. So parang ganun po, na kung gusto mong payagan ka, maging responsible ka sa loob ng bahay. So yung ginagawa ko po nun, sobrang time management po talaga siya. And then, nung time po na yun, ayaw ko na pong umalis. Gusto ko na pong magpatuloy sa Panginoon. At nag-pray, kaya lang po, nakikita ko rin po yung sitwasyon ng pamilya namin. Parang hindi po siya pwedeng yung dito ko na po talaga siya ilalaan. So sabi ko po, nag-pray po ako sa Lord na, Lord, nais kong naglingkod sa inyo. Ngunit pagkalooban niyo po na ako ng trabaho nga po, gusto ko pong magkaroon ng income, hindi man po ganun kalaki, pero at least po, nakakapagbigay po ako sa parents ko, ganun po. At nagkaroon po ako ng
dalawang trabaho na. Yung una po, hindi pa po ako nun sa Panginoon, hindi po yung kalooban ng Panginoon. At nung nag-resign po ako, blessing in disguise po yung pandemic kasi hindi na po ako makabalik ng lamig na. At nung time po na nandun ako, lagi po ako nagkakasakit. Tapos pinauwi po ako ng Panginoon dito at yun nga po, nag-pandemic. So, nung pandemic po, wala ka namang choice nun kasi hindi ka naman makakalabas, wala ka namang ibang pupuntahan, hindi rin ganun kadami yung mga nag-hiring, so hindi ka rin nakakapagtrabaho. Alam ko po, nakalooban po ng Panginoon yun upang makilala ko po siya at magpakilala po siya sa akin. At nung time po na yon, siguro po mga one year po ata yun bago ako nagkatrabaho ulit. Sa Kalaban naman po. Pero hindi pa rin po siya kalooban ng Panginoon. Dahil siguro mga 1 year lang din po ako doon. Tapos umuwi po ulit ako dito. Nag-resign po ako doon. Pero bago po ako nag-resign doon, hiningi ko po muna ulit yung will ni Lord, yung leading ni Lord. And then nung third time ko na po maghahanap ng trabaho, nag-pray pa rin po ulit ako. Nag-pray pa rin ako na alin po ba talaga yung kalooban ng Panginoon. At sumagot po ang Panginoon, ngunit binigyan niya po ako na, may narin pa rin po siyang pagpili. First, choice ko po ay parang, sa Kalaban po yung boss ko, pero sa Oxy po ang dala sa akin. Then, second choice ko ay yung trabaho ko po ngayon as hotel receptionist po yun ngayon. Nung una po, kasi hindi pa naman po tapos ang pandemic noon, so parang may no choice po ako. Kaya lang po, kapag nag-a-apply po kasi ako ng trabaho, marami po akong, kailangan ko po muna ng approval na kung hindi po ba ako lugi, ganyan, or kung ano kung sasabihin sa akin ng mga ate ko, ganyan. Kasi po baka pagalitan ako na lugi ka sa trabaho mo, ba't nandiyan ka? Pero salamat po dun sa puso na ipinagkaloob ng Panginoon. Binigyan niya po ako ng... Nung una po, tinanggal ko pa po yung dress ko. Sabi ko po ay ayaw ko pong puntahan kasi ang haba ng rape. Tapos sabi niya po, itry ko lang. Tapos nung nandun na po ako, salamat po sa Panginoon na binigyan niyo po ako ng puso upang ipaglaban po yung pananampalataya ko sa Kanya. Nagtiyaga po ako dahil na mababa po yung rate. Tapos sabi ko po noon, siguro mga 3 months lang ako dito, ayoko na. Kaya lang po, kaya ko po tinuloy doon kasi po ang pabor po sa akin ay nakakapagsimba po ako tuwing linggo. Kasi Christian din po yung mga boss ko. At salamat po sa Panginoon, siguro po mga 1 year, ay hindi mo po. Basta po nung nandun na ako, nung time na yun, sa tulong at biyaya po ng Panginoon, nakita po ng mga boss ko yung skills ko po, yung knowledge, tapos na-promote din po ako. Siguro po mga 2 weeks lang po, ako na po nag-manage ng hotel na yun. Naging manager na po ako ng hotel at hindi ko po alam na dahil po sa pagsunod ko sa Panginoon, nagiging biyaya po pala ako para sa iba. Kasi po, lagi pong sinasabi sa akin ng mga boss ko na bago daw po nila ako nakita, marami na din daw pong ibang humahawak ng hotel nila at lagi po sila parang lugi po. So, sabi po nung nanay po nung pinaka-boss ko, huwag ka muna mag-hire. Ang hanapin natin yung kalooban talaga ng Panginoon para sa atin. Tapos, nag-pray po sila at nung time po na nag-apply ako doon, marami pong kasabayan ko nag-apply. Kaya lang po, ako po yung napili po ng boss ko kasi daw po ay magaan daw po ang loob niya sa akin. At nakikita niya po yung mga post ko daw po, yun nga po, na bilang isang Christian po, syempre palagi po tayo nag-share ng mga gospel words, mga God's word, ganyan po. At dun po sa mga maliliit na bagay na yun na ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po natin malalaman or hindi po natin alam na yun po pala ay magiging daan para po mailagay na po tayo kung saan na po ba tayo dapat or ano po ba yung kalooban niya para sa atin. At yun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na blessing po ako dun sa boss ko at blessing din naman po sila para sa akin dahil po sa kanila nakakapagpatuloy po ako sa Panginoon at ngayon po ang biyaya po ng Panginoon sa amin, sa buhay po namin at sa buhay ng aming pamilya ay hindi po nagkukulang dahil po ang Panginoon naman po natin ay hindi naman po talaga nagkukulang at bukod pa po roon, isa po pong pinagpapasalamat ko po sa Panginoon higit po sa financial na bagay ay yung
nakikinig na rin po sila nanay at si tatay sa Word of God. Salamat po sa buhay ng mga itinalaga po doon, mga pastor, mga manggagawa po ng Panginoon na marahil hindi man po sila totally believe sa Lord, pero at least po, ang pinakamahalaga po sa lahat ay nakakapakinig po sila ng salita ng Diyos. At hindi ko po alam kung ano po at kung paano po gumagawa ang Panginoon sa buhay nila. Ngunit alam ko po na may ginagawa ang Panginoon sa buhay nila. At dahil nung umpisa po, sila po ay nanguputik sa akin. Pero ngayon po, sila po ay nanggigising na po sa akin ng maaga. Late na daw po ako at pumunta na ako sa simbahan. Salamat po sa Panginoon. Pinagkay ko na po kay Pastor John. Purihin ang Panginoon na tunay na ang Diyos ay gumagawa kapag nakilala natin. Una sa lahat, mga kapatid, nawa ay matutunan natin at makita natin sa buhay na ito na makilala muna ang Panginoon. Bakit? Kasi pag nakilala natin ang Panginoon at na-encounter natin sa buhay ng Panginoon, ng totoo, siya yung maglalagay sa atin sa lugar kung saan ay magiging pagpapala tayo, at maglalagay din sa atin sa mga tamang tao. No? Pakisabi nga sa iyong katabi, kung naghahanap ka ng tamang tao para sa iyo, kailangan makilala mo muna ang Panginoon. Yan. Alam niyo kung bakit? Masarap siguro na ang una mong makilala sa buhay mo, lalo na sa ka-partner, ay yung tamang tao. Amen? Amen? At sa lahat ng iyong plano at gagawin, masarap din siguro na yung gagawin mo ay tumbok na tumbok. No, yung pagka merong tinatayaan daw na na tayaan, pagka sinabing tumbok, ay talagang masaya. Masarap pagka nakilala natin ang Panginoon. Bakit? Ang Diyos kasi ang maglalagay sa atin sa tao na dapat na konektado tayo doon at magiging pagpapala tayo at magiging pagpapala rin tayo o siya sa atin. Amen? Alam nyo, totoo na kapag nakilala natin ang lubusan ng Panginoon sa buhay natin, ay makikita natin kahit mahirap ang buhay. Naalala ko si Joseph the Dreamer. Itinapon ng kanyang mga kapatid sa balon at hindi na kontento yung kanyang mga kapatid. Bakit? Kasi nga nainggit sa kanya dahil mapanaginipin yung kapatid niya. At laging bida sa panaginip ay siya. Kaya inilaglag sa balon. Nung mailaglag sa balon ay natakot yung mga kapatid. Sabi, ay ako, huwag natin, baka magalit sa atin ang ating magulang. Ibenta natin. Binenta. Nung maibenta, ay hindi naibenta na, ginawang alipin. No? At alam niyo, mabuti pa rin ang Diyos sa buhay ni Joseph. Kasi bakit? Dahil nakilala ni Joseph ang Diyos. Ngayon, nung maibenta siya, inilagay ng Panginoon si Joseph doon sa mamimiling, dapat nandoon siya. Bakit? Nung mabili siya ng kanyang magiging amo, naging pagpapala siya. Ang kaso mo ay hindi pa rin talaga siya nahihiwalayan ng mga taong gustong pabagsakin siya. O lalo na ang kaaway. Ang kaaway kasi kapag nilagay tayo ng Panginoon sa tama, ang gusto niyan lagi ay huwag tayong matama. At gusto ay tayo ay matamaan lagi. No? No? At sa madaling salita, si Joseph ay nakulong. Tapos maibenta, nakulong. Bakit? Napagbintangan naman na pagsasamantalahan ng kanyang amo o yung kanyang amo ay pagsasamantalahan niya. Kaya nakulong. At mabuti pa rin ang Diyos. Bakit? Pagdating niya sa kulungan, mayroon na namang taong konektado sa kanya para maging pagpapala siya. May dalawa doon na nakulong din na naginip. Pinaliwanag ni Joseph yung panaginip nila at sabi niya sa mga napaliwanagan niya ng panaginip sa tulong ng Panginoon ay kapag kayo ay lumabas na sa kulungan ay nawa ay maalala niyo naman ako. Yung panaginip ng isa ay patungkol sa kanyang kamatayan. At yung isa naman ay patungkol sa magandang magiging buhay niya. At yun ay nakalabas. At naalala si Joseph, ay meron nga palang
nagpaliwanag ng aking panaginip. Dahil nanaginip yung hari ng Ehipto, ay naalala niya, mayroong nagpaliwanag sa akin, talagang tumbok na tumbok, tumpak na tumpak yung sinabi niyang paliwanag tungkol sa panaginip ko. At alam niyo, mula nang mabenta at makulong, pinatawag ng hari at nang ma-explain ni Joseph dahil sa tulong ng Panginoon, ang panaginip ng hari, ginawa siyang pangalawa, no, ng hari sa kanya. Meron niyo yun? Ngayon, maganda na nangyari kay Joseph. Kaya lang, yung reference, no, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo, pag sasakyan, may tinatawag na side mirror. Yun yung reference. Kapag ka ikaw ay nagpapaandar ng sasakyan, saglit ka lang tumitingin doon. At dapat saan ka nakapokus? Sa harapan. Hindi doon sa side mirror. Ngayon, tumingin ngayon, kung titingin si Joseph sa kanyang reference o yung side mirror na kanyang buhay, lagi niyang makikita yung masalimuot na kanyang pinagdaanan, lalo sa kanyang mga kapatid. Amen? Kung kayo po ay may ganong mga kapatid, binenta, hinulog sa balon, at dahil sa pagkabenta sa kanya, napagbintangan pa siya, nakulong, hanggang sa eto na, pangalawa sa isang hari. No? Si Joseph. Pero, sa ganung tagpo, pwedeng sabihin ni Joseph, matindi yung pinagdaanan ko bago ko narating ito. Pero kung iisipin natin, paano nga ba, bakit nga ba pinahintulutan ng Diyos na mangyari kay Joseph yun? Amen? Kung mapapansin ninyo, darating ang panahon kasi na yung tinutuluyan ng kanyang mga magulang at kapatid, ay ano, wala nang makakain. Magkakaroon ng matinding tagutom sa lugar nila. At sa Ehipto na pinaglagyan ng Panginoon kay Joseph, doon merong pwedeng pagpunan ng pagkain. At ang nangyari, pumunta ang kanyang pamilya sa Ehipto dahil alam nilang doon may pagkain. Well, kung kanyang pamilya lang ang pupunta doon, hindi sasapat ang kanilang kakayanan para makakuha ng pagkain. Bakit? Nanggaling na sila sa lugar na kung saan ay mahirap na. Siguro kung makakabili sila, halimbawa, sa panahon na yun ay ang bigas ay 62. No? Halimbawa, sino po sa inyo halimbawa? Sa buong isang linggo, ang kita lang ninyo ay 62 pesos. Sa buong isang linggo. Ilang kilong bigas ang mabibili ninyo? 1 kilo lang. Sa loob ng isang linggo. Ganun po yung sitwasyon ng kanyang pamilya. At yung 62 na yan, makakasapat kaya sa pang-isang linggo yun ulit? Sapat? Eh, ilan po yung kapatid ni Joseph? 12 sila. Nawala siya. O di ilan na lang natitira, 11. O ilang gatang kaya isa sa ingin nun, sa isang kainan. No? Ilan? Sa palagay ninyo, sa mga maraming karanasan sa pagsasaing, ilang gatang ang, pag 11 ang anak mo, ilang gatang? Ayan sila, kita lang eh. Alam niyo eh. Marami sila eh. Magkakapatid. O ilang gatang kaya? Siguro, kulang ang 2 kilo. Kaya na 2 kilo ano? Kaya na. Ha? Lugaw. 2 kilo. Eh, 1 kilo lang pang 1 linggo kayang bilhin. Well, ito ang maganda. Pinauna ng Diyos si Joseph sa Ehipto. Ano nangyari? Dahil siya pangalawa sa hari. Yung kailangan ng kanyang pamilya. Kahit masakit sa kanya na makita ang kanyang pamilya na nandoon para maghanap ng pagkain. Pero dahilan lang ng Panginoon yon para dalhin si Joseph doon para sa kanyang pamilya. Kapatid, ito po yung aral na pwede natin matutunan. Pwedeng ang benepisyo para pag na makilala natin ang Panginoon ay para sa atin at hindi lang para sa atin. Ganon din sa ating mga kasama at sa mapupuntahan natin. Amen? Katulad ni Joseph, katulad ni Tita Lovely, sa kanyang amo, magpapala siya. At ang kanyang amo, pagpapala rin sa kanya. Kapatid, siguro sa buhay natin ito, kaya gusto ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Bakit? Kasi kita niya yung ating paghihirap.
Kita niya yung pagsisikap natin na sa huli wala namang mararating. At may mararating lang yun kung makikilala natin siya sa atin. Kapatid, kahit kami ay naranasan namin yan. At pwede kaming magtanong bilang mga anak ng pastor, bakit ganun yung aming karanasan? Pero ngayon, nakita na namin kung bakit ginawa ito ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na maging pagpapala kami sa inyo at sa iba. At ano gusto ng Panginoon? Gusto kasi ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay makita na tatagumpay. Amen? Ayaw niyang nakikita tayong nahihirapan. Ngayon, Pastor, bakit? Kung ayaw ng Panginoon na tayo nahihirapan, bakit hindi na lang araw-araw? Pagkaupo ko sa lamesa namin ay meron na nakalagay na lechon, meron ng inihaw na isda, tulog ulit, pagkagising ko ng tanghali, may sinamot na, may lechon na naman. Bakit kaya hindi gano'n? Kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kinagabihan, gano'n na naman. Bakit kaya hindi gano'n? Tingin niyo po. Kung laging lechon ng ulam mo, hindi ko lang alam kung hanggang kailan kaabutin. Di ba? Kaya, tinuruan tayo ng Panginoon maghanap buhay. Tinuruan din tayo ng Panginoon na mahirapan. Tinuruan din tayo ng Panginoon na magsikap. Para mabalance lahat ng meron sa buhay natin. At yung balance na yon, yung pagbabalance sa buhay natin, makukuha din natin yun kung makikilala natin yung Panginoon sa buhay natin. Amen? Likas kasi sa atin bilang isang tao na hirap sa pagbabalanse ng mga bagay-bagay na dumarating sa ating buhay. Amen? Amen? Tayo pinakang hirap. Pansinin niyo po, ang mga kabataan pag na-in-love, hindi kayang i-balanse. Di ba? Dire-diretso, lalo na pagka-unli call, unli... Pag nautusan na mag- saglit lang, hindi ka dyan pa ako eh. Di ba? Kaya likas sa tao talaga yung walang kakayanan para i-balanse yung kanyang buhay. Ngayon, ano kailangan? Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Panginoon para magturo sa atin, para gumabay sa atin sa pag-ibig, sa paghahanap ng mga pangangailangan natin, sa pagbabalansi ng mga ugali natin, sa pagbabalansi ng pag-handle ng mga anak natin. Amen? Amen? Kailangan natin ng Panginoon talaga. Amen? Kaya, kapatid, napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin na kailangan lumapit sa Diyos para makilala natin siya upang tayo maturuan. Kapatid, hindi natin kayang lahat balansin sa buhay natin kung wala ang Panginoon. Amen? Amen. Sa ugali, sino mo sa inyo kaya niyong kontrolin ang inyong ugali? Kaya niyong balansin. Diba? Minsan, sumusobra din tayo. Sasabihin ng iba, ayan, Monday, magaling makisama yan. Kaya lang, sa sobrang galing makisama, naiwan na yung kanyang pamilya. At sasabihin ng kanyang pamilya, galing-galing ko lang sa iba. Pero sa amin, ako, palpaka. Di ba? Meron mga ganun. Di ba? Di ba? Meron namang magaling sa pamilya, pero pagdating sa iba, hindi naman magaling. Di ba? Amen. Aminado tayo. Amen. Kaya kailangan talaga natin ng Panginoon sa buhay natin. At ano ang kailangan natin? Makilala ang Panginoon sa buhay natin. Ngayong umaga, bago po tayo magtapos, nag-ready naman po kami ng merienda dyan. Kaya, hindi tayo magugutom. May gusto po akong patugtugin na kanta dyan. Pero, habang pinapatugtog po natin yan, pipili tayo ng kasama natin para ipakilala. Pero bago po natin yung gawin, ay tinatawagan ko po si Brother Gilo at ang kanyang asawa. Kasi sila ay kinasal. Kailan po kayo kinasal? Friday, ano?
maipag-pray natin sila na patuloy silang tulungan ng Panginoon. Na samahan sila ng Panginoon. Marahil, ang panalangin ito ay tutulong sa kanila na patuloy nilang makilala sa buhay nila. Tayo lahat na po ay tumayo at pinaanyayahan ko dito sa unahan sila. Sama ng kanyang mahal sa buhay. Sige po, isama nyo na rin po ang inyong mga anak, si John Juan, si Julian. John Juan. Saka si Julian. Sige, extend po natin ang ating kamay sa kanila. Tulungan sila ng Panginoon na kung ano man yung tinakda ng Panginoon sa buhay nila at kung ano man yung pagdadaanan nila, ay maturuan sila ng Panginoon na madala sa mga tamang tao para maitaguyod ang kanilang pamilya. Tulad ni Brother Gilor, madala siya ng Panginoon sa mga tamang trabaho na dapat niyang magawa para maitaguyod ang kanyang pamilya. Kanyang asawa ay patuloy na mapangalagaan ng kanyang pamilya sa tulong ng Panginoon. Sige po, tayo manalangin para sa kanila. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, nandito po si Brother G. Lord kasama ng kanyang mga supling at ang kanyang misis, Panginoon, na tumatayo bilang isang magulang o isang nanay, Panginoon, sa pamilya nito. Malaki ang kanyang tungkulin o ang halaga niya sa pamilya nito upang maitaguyod ang pamilya ng katulad ni Brother G. Lord, Panginoon. Kasi kung wala ang isang asawa ay mawawalan din ng kabuluhan. Lord, tulungan niyo po sila na patuloy nilang maipadama ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Na ang larawan ng pag-ibig na yun ay pagtsatsaga, pagtitiis sa isa't isa, at pagmamahalan sa isa't isa. Lord, sa kanilang sinumpaan, sa inyong pangalan, Panginoon, ang magpapaghiwalay lang, Panginoon, dito ay ang kamatayan. At ano man ang kahirapan kanilang pagdadaanan ay hindi yun ang sasapat para sa tigilan nila ang kanilang pagsasama, Panginoon. Kundi kamatayan ng Diyos. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa hirap at ginhawa ng kanilang pagsasama, ay tulungan niyo po silang makilala kayo ng lubusan at makita nila, Panginoon, na may hirap man habang sila ay nagtatagoy ng kanilang pamilya, ay dahil nandiyan kayo na nakalaan tumulong sa kanila, ay patuloy na sila ay magtatagumpay, Panginoon, sa tulong at biyaya. Purihin kayo takilain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Samahan niyo sila. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Makakapunan po kayo. God bless po. Sige po, pumili po tayo ng katabi. Huwag na po kayong umupo. Yung kabila po, pumunta dito. Yung kabila, yung iba, pumili dito. Sige po. Yung kabila, pumili dito. Yung kabila, pumili dito. Pag-pray natin. Sige po. Lumapit kayo sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sige po, huwag po kayong mahiya. Sige po, humanap po kayo ng mga kapatid natin sa Panginoon dyan. Kaya nandyan po sila na para manalangin sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sige po. Sige po, yung mga wala pa po ay maghanap ng ipag-pray. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ang panalangin ay katulad ng namin kanina, Mr. Lovely, ay isa sa mga kayanan natin o tumutulong sa atin para ma-encounter natin yung Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Sige po, i-voice out natin yung panalangin natin sa ating mga katabi. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Kung daan tinawag ang aking pangalan,
inakit ang kasalanan ko. Kahit pagkailangan sa iyong yakap. Tapos na po tayo may panalangin. Sige po, kumikit lang kayo dyan. Patuloy na tulungan ng Panginoon. Mga kapatid, isa sa mga mahalaga sa buhay natin ay makilala natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tapat, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ang nakikita mo sa akin ay nais mo. Ikaw ang galayin ako, ang pinili mo. Hallelujah. Praise Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Bulihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Kung tapos na po tayo, sige po, bumalik tayo sa ating kinalalagyan na o inuupuan at manalangin ako sa inyo. Hallelujah. Praise Jesus. Sige po, tayo ay pumingin. Taas natin ang ating kamay, manalangin ako sa inyo. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, nais po namin ipakilala ninyo ang inyong sarili sa aming mga buhay. Sa lahat ng aming pinagdadaanan, Panginoon, katagpuin niyo po kami, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, at patuloy namin makita, Panginoon, na kayo kailangan namin, Panginoon, sa buhay na ito para yung mga bagay na dapat namin mabalansi sa buhay na ito ay mabalansi namin sa tulong ninyo. Dahil kung balansin lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon, tulad ng isang barko, mararating nito ang isang lugar na kanyang pupuntahan ng walang pangamba. At mararating ito ng maayos, Panginoon, na hindi natatakot ang nandoon sa loob ng bangkang ito. Tulungan niyo po ang bawat isa. Magpakilala kayo sa amin, Holy Spirit. Kasangkapanin niyo po ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Kung sa ganoon ay patuloy namin kayong makita, madama ang inyong pagkilos sa aming mga buhay. Muli kayong nakilain sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Announcement lang po. Ilang announcement lang po. 28, 29 ay meron po tayong tinatawag na family camp. At yung family camp ay mangyayari sa 28, arrival. Dito na po tayo matutulog. Kaya magdala po tayo ng ating sariling kumot at unan. Kanya-kanyang dalang bigas. Sa ulam ay may mag-sponsor daw. Pero kung kaya po natin magdala ng gulay, ay magdala tayo. At kung magkakaroon lang po tayo ng entrance, ay doon lang po sa may mga kakayanan. Siguro gagawin po natin 50 para sa 200 pesos para po sa iba pang mga paggagastusan natin habang tayo nandito. Pipili rin po ako sa inyo doon sa mga willing na magpapwesto sa kusina para makatuwang natin doon para sa pagluluto sa ating almusal, tanghalian at hapunan. At bali, yung family camp natin gagawin po ay parang kasama na rin po yung family bonding ng bawat isa sa atin. At meron tayong mga session na pag-aaral na gagawin at sa uli ay doon po sa mga mahihilig sa games ay meron pong i-ready ang ating mga staff. Okay? Salamat sa Panginoon. Samahan po natin yan sa panalangin. At mamaya ay mag-uumpisa po ang ating first Sunday service night sa Sitio, Barangay Aplaya, kina Brother Clay. Sa mga gusto pong sumama ay magsabi lang po at mamaya po ay aalis tayo ng alas 5 at loobin na po na masimulan natin ang gawain ng 5:30 ng hapon. Purihin ang Panginoon at ang gawain ay magpapatuloy sa lugar na iyon. Salamat sa Diyos ang papuri, binabalik ko na po sa inyo. Ngayon po ay dadala po tayo sa pagbibigay ng offer.
Salamat po sa Panginoon. I-extend natin ang ating kamay para sa ating mga kaloob. Panginoon, salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa mga salabing naririto. Ito, Panginoon, ay katibayan ng pagtatapat ng bawat isa sa inyo, Panginoon. Patuloy ko pong inatinangin ang bawat isa. Patuloy niyo pong bigyan ng kakayanan sa paghahanap buhay. Ano pa mga pagkakataan nila, Panginoon, para sa mga araw-araw. Lord, kayo ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan. Nakita niyo yung puso nila kung paano sila nagtatapat sa inyo, Panginoon. Kaya naman, pagpalain niyo ang bawat isa, O Diyos, at ang salaping naririto ay patuloy na magamit sa ikalalawak ninyong gawain. Marami pang kaluluwang maabot, Panginoon, at higit sa lahat, kayo yung mga parangalan sa lahat ng bagay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo bilang pagbukas sa ating gawain. Magbigay tayo ng pasasalamat, papuri para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kayong kumilos at gumawa, Panginoon. Banal na Espiritu, alam ko, Panginoon, at alam ng bawat isa na kinatagpo mo kami, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe na inihag ninyong mga lingkod, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain, Sir Lovely, sa kanyang buhay bilang isang kabataan, bilang isang lingkod ninyo, Panginoon. Patuloy niyang magamit ang kanyang buhay para sa ikararangan ng dakila ninyong pangalan, O Diyos. Pagpapala sa kanya, Panginoon, kalusugan, pag-iingat, at patuloy, Panginoon, na karunungan at alaman na nagmumula sa inyo. Ganon din sa aming tagapanguna, Pastor Joel, O Diyos. Salamat po sa inyo sa kanyang buhay na laging inilaan para sa inyo, hindi lang sa kanya, maging sa lahat ng ginamit sa umagang ito, sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon. Lord, salamat po. Walang kakayanan ng bawat isa kung wala ang pagsama ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa lahat na nakinig na inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala. Salamat, O Diyos, sa pagtutuwid. Salamat, Panginoon, sa salita ninyo na magiging kalaguan namin sa pananampalataya, Panginoon. Salamat po sa inyo. Patuloy niyo pagbuklurin ang bawat isa, O Diyos, sa isang espiritu at isang damdamin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming ingatan sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Lord, sa aming tahanan na dadatnan namin, Panginoon, naroon pa rin kayo, O Diyos. Nasaan man ang bawat isa, Panginoon, naroon pa rin kayo, Panginoon. Ganun, Panginoon, ang nais ninyo para sa amin, yung lagi niyo kaming makakasama at laging magtagumpay ang buhay ng bawat isang naririto, Panginoon, na inyong mga anak. Salamat po sa inyo. Puri't dakilain kayo, Panginoon. Pagpapala sa bawat isa. Patuloy na pag-iingat, Panginoon. Kalakasang pisikal, espiritual, at sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon. Kayo ang patuloy na maparangalan sa amin. Salamat po. Patuloy na kayo ang maitaas, maparangal at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang tagumpay ang lahat ng anak ng